Pagkatapos ng gabi, ipinakilala niya rito si Will. Kung aaminin niya sa kanyang sarili, walang dudang namimiss niya ito. Choco, ikaw na lang muna talaga ang friend ko ha, pagkausap niya sa inampon niyang tuta. Nangalumbaba siya habang pinapanood na kumakain ng aso. Gabi na pero lumabas pa rin siya ng bahay sa pag-asang mapapadaan doon si Danny. Marami siyang gustong ikwento dito tungkol sa task niya, sa maliliit na tagumpay niya, sa pakikipagkaibigan sa mga tao roon, at sa mga bagay na nakasanayan na niya ikwento dito sa pagtatapos ng araw. Kumawag ang buntot ni Choco, lalo ito naging cute sa paningin niya, pero hindi siya natutuwa na ito na lang ang nakakausap niya ng masinsinan. Nang tumahol ito ay naalerto siya at lumingon. Danny, excited na tumayo siya pagkakita sa tinahulan ng tuta. Mas excited pa yata siya kaysa kay Choco. Kamusta? Tanong ni Danny. Mabuti naman, ngayon lang yata uli kita nakita, pasimpleng pag-usisa niya. Trabaho, maikling sagot niya. Nagtatrabaho ka? Tanong niya bago pa niya maisip kung tama bang itanong yun. Para kasing ipinalagay na niya isa itong tambay. Ang ibig kong sabihin, oo, may trabaho kahit ex-convict ako, sabi nito, saka ngumiti ng paghiya. Parang naisip niya. Nag-init ang mga pisngi niya. Ang ibig kong sabihin, hindi niya alam ang ibig niyang sabihin. Ngayon na kasi nito nabanggit na may ganun aspeto ito ng buhay. Siyempre naman may trabaho ito. Hindi naman ito mukhang tambay lang. At saka kapag kausap niya ito, halatang may alam din ito. Ano nga ang trabaho mo? Tagapagtanggol ng inaapi. Nakangising sagot nito. Tumawa siya. Superman lang. Parang ganun, sagot nito sa kabinagong usapan. She was just so glad to have him there. Excited na ikinuwento niya rito ang mga naipon niyang istorya ng mga nagdaang araw. Nakaalis na ito at nakahiga na siya sa kama at naghihintay na dalawin ng antok na maisip niya hindi sinagot ni Danny ang tanong niya. Naisip tuloy niya kung anong klaseng trabaho meron ito. Nauwi ang pag-iisip niya kung anong palagay niya sa pagkatao nito. Isa lang naging sagot niya. Gusto niya ito kahit ano pa man ang trabaho nito. Baka kahit totoong ex-convict pa ito ay hindi pa rin mabawasan ang pagkakagusto niya dito. Hindi dinadalaw ng antok si Danny. Naalala pa rin na nangyari kinabukasan pagkatapos niyang makilala ang fiancé ni Nell. Umahangos na lumapit sa kanya ang isang gasoline boy na kilala niya. Pare, saglit niya. Ano meron? May nakawan doon sa malaking bahay sa kanto. Dito raw tumakbo yung mga magnanakaw. Kilala mo? Tanong niya. Hindi, pero may hinala akong pakana naman ito na may alin ng lupa para mabunto na naman sa mga tagalooban ng krimen. Bukod sa pananakot sa mga ilang nakatira dito, gusto naman nila ngayong palabasin na kuda tayo ng mga kriminal para mawala ang simpatsya ng mga tao sa atin at nang matanggal ang TRO na demolition. Alam niya tungkol sa temporary restraining order na pansamantalang nagpatigil sa demolisyon sa squatters area. At alam din niya halos lahat na nangyayaring pananakot sa mga naninirahan sa looban upang kusa na umalis sa mga tao roon. Wala man lang benepisyong ibinibigay sa mga nire-relocate na informal settler. Ano na nangyayari ngayon? Usita ni Danny. May dumating na naman mga pulis at inaresto ang ilang mga tagalooban. Kilala ko yung mga dinala nila. Matitino ang iba roon at pamilyado. Hindi lang yung kinukulong nilang apektado, kundi pati yung mga anak nila. Problema nga yun. Luminga muna siya roon na para bang tinitiyak na walang makakarinig sa kanya. May magagawa ka ba? Titingnan ko, sagot niya. Salamat pare. Tumango siya at agad din nagpaalam dito. Mabilis siya naglakad pa uwi sa kanyang tinitirhan. Doon ay pumasok siya sa kwarto at inilabas ang isang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Hello? This is Attorney Daniel Sarmiento. I'd like to speak with Colonel Mark Melvin. Sabi niya na sumagot sa kabilang linya. Siya si Attorney Daniel Sarmiento, isang abogado mula sa linya ng ilang henerasyon ng mga abogado, piskal, West at Supreme Court judges.
Pero itinuturing siyang black sheep ng pamilya dahil sa halip na magtrabaho sa law firm ng pamilya nila na humahawak sa kaso ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa, naisip na maging isang human rights advocate. Ang mga partner nila ang laging humaharap sa limelight at siya ang secret weapon ng mga ito dahil siya ang gumagawa ng mas masusing research sa mga kasong minsan ay nangangailangan pa ng disguise gaya ng pamumuhay sa ibang katauhan. Ano bang mali sa buhay na ipinakita at binibigyan namin sa iyo? Why choose this sort of life? Di wala kang kinikitang matino sa ginagawa mo ito. Gusto mo ba talagang maghirap? Yun ang parating itinatanong sa kanya ng kanyang mama. Ang totoo ay eksaherada lang ito o iba lang ang standard. Hindi naman sa wala talaga siyang kinikita. Hindi nga lang pareho nakita ng mga pinsan niyang karamihan ay nagpa-practice ng corporate law ang kita niya. Ilang zero ang diferensya ng sweldo nila pero ang pagiging human rights advocate ang gusto niyang gawin simula pa man. Maring hindi siya magiging kasing yaman ng mga kamag-anak niya pero sapat lang ang meron siya sa pinili niyang simpleng pamumuhay. Hindi naman siya magdarahop dahil may ilang mga property siya na pinamana sa kanya ng yumao niyang lulo at hindi pa niya nagagalaw ang kinikita mula sa mga yun. Ilang buwan na ang nakararaan nang may mag-report sa opisina nila ng mga human rights violations sa lugar na ito. Pero magaling ang mga runner ng may sala. Kaya nahaharang ng mga ito ang media at kung sino pa mang planong magsumbong at may siwalat yun. Kaya naisipang manirahan sa looban upang mangarap ng ebidensyang maaari niyang magamit laban sa iligal at minsan ay violentong pamamaraan ng pagpapalaya sa mga naninirahan doon. Ang inisyal na resulta ng kanyang research at pagmamanman ay nagturo sa isang grupo ng gangster na kilala sa mga pananakot at paglabag sa karapatang pangtao. Isang informer ang nakapagbulong sa kasamahan niyang si Ron ang koneksyon sa grupong yun sa isang malaking real estate magnate, si Florentino Gaston, ang ama ni Cornelia Gaston. Ilang mga katanungan na lamang nila ni Atty. Allen Reyes, ang kanyang partner sa law firm, ang kailangan niya sagutin. Ilang piraso ng ebidensya na maaaring gamitin ang hinahanap niya ang dumating sa lugar na iyon si Cornelia. Agad niya ito nakilala at agad siya nagduda sa tunay na dahilan kung bakit ito naroroon sa lugar na iyon. Noong una ay iniisip niyang baka sugo lamang ito ng ama nito o kaya ay nagpapagamit ito sa mga magulang ito para mapagtakpan ng mga ginagawa ng mga iyon. Pero sa ilang linggo pagkakakilala niya kay Nell, ay nabuo ang populasyon niya na wala itong anak. Sa katunayan ay tila hindi nga nito alam na kinasasadlakan nito lugar ay pag-aari ng pamilya nito dahil unang-una ay isang daming company yon na kapangalan. Ang kaguluhang inilapit sa kanya ni Rod ng isang araw ay inakala niyang magbibigay lamang sa kanila ng ebidensya. Sa halip, nagbukas ito ng ilan pang daan para makapagtagni-tagni nila ang kanilang mga teorya hanggang sa maging konkreto ang lahat. Congratulations to us, Atty. Daniel Sarmiento, bati sa kanya kanina tanghalian ni Allen. We've managed another breakthrough, thanks to your diligence. Alam niyan dapat siyang magselebra para sa mga taong nakasalalay sa kanila ang kabuhayan. Pero ang nakikita niya sa isip ay ang mukha ni Nell nang sabihin niyang iniidolo nito ang ama. And that made him feel rotten at hell. We don't have a strong case against Florentino Gaston. At kung gusto mo ng kaunting leverage, we can even leak some of the information to the media tulad ng plano mo. Oo nga naman. How's that for irony? The man who built his entire empire using the media will have that machinery turned against him. Poetic justice ang tawag dito. Hindi ba? Ani Marlan, isa pa nilang partner. Matapang ito sa kanila lahat. Isa pa nila. Ito ang hindi nangingiming maglagay ng isang tao sa alanganin sa ngalan ng hustisyang pinaniniwalaan nito. No, automatikong sabi niya, huwag muna. Nanliit ang mga mata ni Marla habang pinapanood nila si Allen. Anong balak mong gawin? Kailangan ko muna pag-isipan, sagot niya. Anong kailangan pag-isipan?
Once you have the data, you start the ball rolling. You're that kind of man. Let's go with this. I said, we should wait. Matigas ang sagot niya. Tinitigan siya ng matagal ni Marla. It's about Gaston's daughter, isn't it? Let's leave her out of this. No. If she is getting in the way of, tumigas ang tinig niya. Kilala mo ako, Marla. I don't let anything or anyone get in my way. Kailangan ko lang ng konting oras. Fine. Hintayin ko ang go signal mo. This is your case too. At naniniwala akong kapag kinakailangan, you will still do the right thing. Tinanggal niya ang una sa kanyang ulunan at ibinato yun sa dingding. Saka siya umupo sa kama at isinubsob ang mukha sa mga kamay. Damn the right thing. Binuksan niya ang TV set para i-distract ang sarili niya. Pinindot niya ang remote control para ilipat ang channel pero nahinto siya na makita ang mismong babaeng ayaw magpatulog sa kanya ang nabungaran niya sa screen. Si Nell, ang featured sa late night edition o replay yata yun ng TRS. Delayed ng 1 linggong nag-coverage ng buhay ng mga contestant ng TRS. Ang ipinapakitang eksena ay nasa trabaho si Nell sa coffee shop. Kumukuha ito ng order ng isang customer. Close up ang shot kaya kitang-kita ang magandang ngiti nito at dinig ang malambing na boses ng tumingin nito. Ang pumili kung ano ang gusto nun. Muli itong ngumiti. Kuwang-kuha ng camera kung gaano ito kaganda. Kahit halos walang makeup. Nakasunod pa rin dito ang camera na maglagay ito ng donut sa isang kahon at magpunas ito ng mesa. Hindi siya nagtataka kung mataas ang text votes na nakukuha ito. Malamang ay isang anghel ang paningin dito ng mga manonood. At siya, ano ba tingin niya rito? Sumunod na pinalabas ang isang interview rito. Siyempre, marami akong natutuhan. Madami rin akong realizations. Mahirap pala magtrabaho. Habang buhay ako nagpapasalamat kay God for giving me the best parents in the world. I know I have a good life, but I have never appreciated my life this much until now. Lalong kumunta ang noon ni Danny habang pinakikinggan niya mga sinasabi niya. Ang paulit-ulit na tema ng buhay ito. The best parents. The perfect life. Isang magandang prinsesa ang nakatira sa isang marangyang palasyo. Nabubuhay sa pinaka-perfectong buhay na pwede magkaroon ng isang tao. Sa kabila nun, lumaki pa rin itong mabuti ang kalooban at nasa tamang lugar ang paniniwala. She was beautiful inside and out. She was perfect. Bakit siya pa ang kailangan nagigtaan para malaman nito na isang malaking kasinungalingan ang buhay na meron ito, na ang best parents na tinutukoy nito ay kasangkot sa napakaraming kaso ng human rights violation at mga transaksyon na ginagawa lang legal ng matalinong iskiyerda sa batas. Nasa likod ng malinis na reputasyon ng pamilya nito ay napakaraming daming tinatago lang ng pera sa kapangyarihan. Siya ang nagplanong gamitin ng media dahil alam niyang iyon na lang tanging paraan para maibigay nila ni Nell sa tamang kinalalagyan dahil alam niyang sa dami ng layers na pwede nitong pagtaguan ay aabutin sila ng napakaraming taon bago pa umabante. Na-realize ko dito how lucky I have always been, sabi pa ni Nell sa interview nito. Nahago ni Danny ang kanyang buhok. Sa isip niya ay sinasabi niyang siya magtutuldok sa relasyong iyon ni Nell. At kapag lumabas sa media ang pangyayaring yun, natiyak niyang magaganap kapag may nakaalam ng mga natuklasan nila. Sigurado siyang pagpipiestahan ng pamilya nito at isasampal sa mukha nito ang mga tao ang lahat ng mga sinasabi nito ngayon. Naalala niya ang masayang pagtawag sa kanya ni Nell nang makita siya nito kanina. Tila tunay na nasisiyan ito nang makita siya. Binalita nito sa kanya na makakalabasan ng ospital ang lola nito. At pagkatapos ay excited na ikinuwento niya to kung paano tiyak nitong maipapasa nito ang task na ibinigay dito ng TRS. Janet. Sa loob ng maiksing panahon ay tinuring na siya nito bilang isang kaibigan. Magiging ganun pa rin kaya ito sa kanya kapag nalaman nito ang lahat?
Titignan pa rin ba siya nito gaya ng paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag siya mismo pinagkakatiwalaan nito ang babasag at sisira sa lahat ng pinaniniwalaan nito sa buhay? Inagaw ang atensyon niya ng pag-iisip na magaling ang cellphone niya. Sanay siya makatanggap ng tawag kahit hating gabi, kaya walang pag-anilangang inabot niya ang cellphone at sinagot ng tawag kahit private number lang ang nakasulat sa caller ID. Danny, humihingal na bungad na nasa kabilang linya. Nabosesan agad niya ang may-ari nun. Allen, it's late. Pwede ba tayo magkita sa office ngayon din? Tanong nito. Hindi pinansin na sinabi niya. What's up? Mukhang naghihinala ng kanilang kampo dahil sa mga ebidensyang hawak natin. They are moving fast now. So should we? Papunta na rito sila Marla. Papunta na ako. Mabilis na sabi niya.